Magandang araw mga kapatid. Sa video na to ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Antichrist na tinutukoy sa Biblia na taong magpapakilala bilang Diyos at maghahari sa buong mundo ng panandalian bago dumating si Jesus. Sino ang Mahdi? Sino nga ba ang magpapakilala bilang Antichrist? Bago po natin talakayin ang mga katanungang ito, don't forget to subscribe, like, and share this channel para makarating ang salita ng Diyos sa lahat ng Pilipino at magkaroon sila ng relasyon kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. Sa loob ng 2,000 taon mula nang bumalik si Jesus sa langit, maraming personalidad sa nakaraan ang pinanghihinala ang magpapakilala bilang Antichrist bago bumalik si Jesus para salubungin ang kanyang mga tupa. Pero wala ni isa sa kanila ang kinakitaan ng mga totoong katangiang magpapatunay na sila ang Antichrist. Sinasabi sa 2 Tesalonica 2, versikulo 3 hanggang 4 na hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Sa bersikulo 7 hanggang 10, sinasabi na, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri at mapaglinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Ang pagpapakilala ng Antichrist ay simbolo ng nalalapit na pagbabalik ni Jesus para maghari sa buong mundo kasama ang kanyang mga tupa. Ito yung kilala ng lahat bilang rapture. Bago dumating ang rapture, maraming hindi magagandang bagay ang mangyayari sa mundo at magkakaroon ng digmaan laban sa Israel. Noong October 7, 2023, inatake ng Hamas ang Israel na ikinamatay ng maraming sibilyan, mga Hudyo, at mga mamamayan mula sa iba't ibang nasyon. Mahigit sa 250 hostages ang kinuha ng Hamas na naging dahilan ng digmaan sa pagitan ng Palestine at Israel ngayon. Mainit ang kalagayan ng Israel ngayon dahil sa anumang oras, maaari itong pagtulong-tulungan ng mga Muslim countries sa paligid nito, kabilang na ang Iran, Lebanon at Syria na may kinalaman sa Hezbollah terrorist group na may puot laban sa Israel at sa lahat ng mamamayan nito. Layunin ng grupo na ito na puksain ng Israel noon pa man. Ayon sa Ezekiel 38, sa huling panahon ay lulusubin ng maraming bansa ang Israel. At kasama sa mga nabanggit sa libro ng Ezekiel, ang bansang Russia na tinutukoy ng Biblia bilang Magog, ang Turkey na dating Meshek at Tubal, at ang lugar na pinaniniwala ang Gomer na ngayon ay kaparte na din ng Turkey, ang Iran na dating Persia, at ang Ethiopia na may bahagi din ngayon ng bansang Sudan. Ang dalawang huling bansa ay kasama sa nabanggit na makikipagdigma sa Israel sa huling panahon. Ano ang kaugnayan ng nangyayari sa kasalukuyan sa paglabas ng Mahdi? Ayon sa Sunnah at Hadith, ang libro na nagsasalarawan ng tradition, practice, mga sinabi at ginawa ni Muhammad, naniniwala ang mga Muslim na lalabas ang Mahdi para pagharian ang mundo at puksain ang lahat ng hindi naniniwala sa Islam. Maghahari ito sa loob ng 7 taon at itataguyod siya ni Allah sa loob ng isang gabi para maging tagapagligtas. Magmumula siya sa pamilya ni Muhammad at siya ang magpapatupad ng mga bagong batas para patayin ang lahat ng hindi naniniwala sa kanya at sa Islam sa pamamagitan ng pagpupugot ng ulo. Hindi ba ito rin ang nasasaad sa Biblia sa Pahayag 20, versikulo 4, na mga namatay noong panahon ng tribulasyon? Ito ang sinabi ni Juan, at nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Maliwanag sa Sunnah at Hadith na bababasa din sa alislam.org ang pamumuno ng Mahdi na hindi maikakaila ang pagkakahawig ng karakter ng Antichrist sa Biblia. Maraming mga Kristiyano ngayon ang naniniwala na magmumula sa bansang Muslim ang Antichrist.
Isa na dito si Dr. Michael Youssef, na sumulat ng aklat na The End Times and the Secret of the Mahdi. Ito rin ang paniniwala ni Prophet Jonathan Cahn na sumulat ng maraming best-selling books. Naniniwala siya na ang Antichrist ay may kinalaman sa darating na Mahdi dahil siya ang katumbas ng Jesus para sa mga Muslim. May ilang mga propeta din ang pinakitaan ng vision ng darating na tribulation at pagpapatupad ng 666. Isa na dito si Brandon, isa sa pinaka-accurate prophet sa YouTube na pinakitaan ng Panginoon ng assassination attempt kay former President Trump bago ito mangyari sa detalyeng nakakaangha. Sa vision ni Brandon, naniniwala siya na ang Mahdi ay magmumula sa Muslim nation dahil sa suot nitong tobe at headscarf. Naniniwala siya na kahit hindi niya nakita ang mukha ng Antichrist sa vision, sa suot at katawan na nakita niya, malaki ang pagkakatulad nito sa itsura ng Saudi prince na si Mohammed bin Salman o MBS. Sa paniniwala ng mga Muslim, ang magiging Mahdi ay walang kaalam-alam sa magiging kapalaran niya dahil nabubuhay siya ng normal katulad ng lahat at biglaan ang revelasyon sa kanya sa pagkakahirang niya bilang Mahdi na hindi niya matatanggap at mauunawaan sa umpisa. Ayon kay Dr. Michael Youssef, ang Mahdi na tataguri ang Antichrist ay kikilalanin sa una bilang Man of Peace at tatawagin niya ang sarili niyang Man of Peace. Pero mula sa kapayapaan, pipilitin niya ang lahat na tumalikod sa paniniwala nilang relihiyon para sambahin siya at si Allah at sino mang hindi susunod sa kanya ay pupugutan ng ulo. Ang terrorist attacks na nakikita natin ngayon ay pamamaraan ng mga radikal na Muslim na mapabilis ang paglabas ng tinatawag nilang Mahdi. Let me know what you think of this video. Ilagay po sa comment ang naiisip niyong Antichrist at kung bakit. Naniniwala din ba kayo na ang Mahdi ng mga Muslim ang darating na Antichrist? Pero ang tamang tanong, malapit mang bumalik si Jesus dahil sa nakikita natin mga signs sa paligid, hindi natin maitatanggi na anumang oras, pwede tayong bawian ng buhay. Ligtas ka na ba, kapatid? Tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesus sa buhay mo? Kung hindi pa, hanapin mo siya. Hanggang sa susunod, Shalom.